Nung childhood ko, ano ba? Una po, sa pagiging single mom ng nanay ko, parang wala pa akong muwang, hindi ko na nakakasama yung tatay ko. Ganun sila katagal na magkaiwalay. Tapos, as early as nung natuto akong magbasa at magsulat, nakita ng nanay ko na nakakaintindi na itong si Gerald, sinabi na niya sa akin na, okay, hiwalay kami ng tatay mo. Pero, huwag kang magtatanim ng galit sa tatay mo, kung ano man yung relasyon namin, labas ka doon. Para sa tatay mo siya. Mga ilang taon ganun? Mga 4 years old po. Kaya nung nag-kindergarten ako, pinatawag yung nanay ko ng advisor ko. Kasi pag tinatanong ng, meron sa class na, talk about your parents, talk about your family. Hindi ako na-orient. Ang alam ko lang, I have to be honest kasi I have to talk about my family. So, in front of the class, sabi ko, ako po si Gerald Napoles, ang nanay ko po ay si Tess, ang papa ko po ay si Nestor. Hiwalay po sila. Nalaw 5 years old, sinabi ko sa klase, hiwalay po sila. Ang papa ko po may pamilyang sarili. Ako po ay lumaki sa nanay ko. So pinatawag yung nanay ko. Tapos sabi lang, naalala ko, nandun ako, na medyo siyempre may muwang na ako. Sabi ng nanay ko, sabi kasi ng teacher ko, so paano yan? Okay lang po ba? Kasi isa nag-alala yung teacher ko. Sabi ng nanay ko, wala po akong alam na ibang sasabihin sa anak ko. Mas maganda na po malaman niya yung totoo kaysa magpanggap ako na ang tatay niya ay nasa somewhere. Gano'n. So, nakatulong po yun para sa akin na maintindihan yung sitwasyon ng nanay ko habang lumalaki ako kasi laki po kaming tundo eh. So, ang nanay ko po walang regular na trabaho. So, hindi ako naghahanap ng extra oras sa nanay ko, hindi ako naghahanap ng extra pag-aaruga, hindi ako naghahanap ng financial na suporta. Kung ano yung kaya niya, yun lang. Medyo nakatulong yun sa akin. Kasi sacrifices na nanay ko, minsan wala siya maghanap ng trabaho. Ayun po. Habang wala siya, sinong nagkaalaga sa'yo? Ayun, lumaki po ako sa, nakatira po kami sa puder ng lolo't lola ko sa Tondo. Yung lolo't lola ko po yung nag-aalaga sa akin. Gerald, I may ask, kamusta yung relasyon mo sa tatay mo ngayon? Okay naman po. Wala naman pong pangit na sa relasyon namin. Hindi lang po kami madalas nagkaroon ng chance para magkita at magkasama. Kasi may sarili na po siyang pamilya. May mga kapatid po ako doon. Malayo rin po yung agwat ko sa mga kapatid ko ng edad almost 20 years. So yung tatay ko po, seaman pa. So talagang pag nandito lang po. Mas bata ka sa mga kapatid mo? Mas matanda po ako. Ako po yung panganay. So tapos seaman yung tatay ko. So 6 months sa barko. Pag nandito, dun lang may chance pumunta. Kung may panahon siya. So yun lang yung relasyon namin. Pero deeper than that, emotionally deeper than that, siguro I think hindi namin masyadong na-dig yung idea. Pero wala kang sama ng loob sa kanya? Wala naman po. Meron ba? Nag-isip? Hindi, wala naman po. Wala naman. Kasi wala rin akong in-expect. Kasi siguro yung distance ng relasyon namin, wala rin akong in-expect. Kaya rin sobra-sobra yung pagpapalag ako sa nanay ko. Kasi siya yung nakikita kong tatay ko at nanay ko. Lahat ng kayang gawin niya para sa akin, hindi ko naramdaman dahil wala akong tatay. Pero sa school, growing up, pag may mga activities na kasama yung mga magulang, hindi ka nalulungkot na may mga nanay at tatay sila? Nag-iisip po ako nun. Naalala ko, nag-iisip ako kasi double whammy. Wala akong tatay, wala akong kapatid. So sometimes I feel so alone around them. Kaya ang nangyayari, napansin ko sa sarili ko, as I grow up, close ako sa lahat ng magulang ng aking kaibigan. Even sa mga ex-girlfriend ko. Close ako sa mga magulang at sa mga kapatid nila. Kasi yun yung wala ako sa tingin ko habang lumalaki. Pero nonetheless, pag-iisip lang ako na what if may kapatid ako, what if may tatay ako. Pero inaamin ko, parte nun is, dahil lumaki ako sa Tondo at hindi kami pinagpala sa pinansyal na buhay, na magandang buhay, iniisip ko nun, siguro kung may tatay ako, kompleto pamilya ko, siguro at kompleto yung family ko, baka mas maganda yung buhay namin ngayon. Hindi mo maiiwasan kasi nakita ko yung hirap
at pasakit ng nanay ko eh, yung oras niya bilang isang tao lang eh. So, yun. Pero, okay naman, natuto akong mag-solve ng mga sarili kong problem. Yun. Pero Gerald, may nararamdaman kang pagmamahal sa tatay mo? Meron po. Especially ngayon na tumatanda ako, meron pa rin ako na parang kahit papano, tatay ko naman siya, hindi naman niya pinadama sa akin na hindi niya ako anak. So, alam ko rin na sa pagtanda niya, kakailanganin niya ako bilang anak. So, ready naman po ako. Ang family name niya, Napoles. Napoles po. So, proud siya na dala-dala mo yung kasi pwede mo naman palitan yung screen name mo, di ba? Pero, hindi at Napoles ang ginagamit mo. Sa tingin ko, proud naman siya pag nakikita niya. Kasi yung palabiro, kasi nanay ko palabiro, pero tatay ko talaga yung joker. So pag nakita niya ako, may mga, gusto ka, papanood kita. Kita sa ano ganun. So pag yung mga ganun nuance kasi, lalo na pag tatay, hindi mo makikuha masyado yung, alam mo, ikaw, mahal na mahal kita. Ewan ko mga tatay, kahit di ko siya nakasama, wala masyadong ganun. Pero yung maliliit na nuance na, panood kita. Ayan, medyo, tingin ko proud na siya sa akin. Siguro yung mga tao, pag nalalamang apelido, tinatanong agad kung kaano-ano ka. Diba? Opo, naalala ko. Lalo na ng kaputukan nung na-police issue. Oo, kaano-ano ko. Lagi, yun kagad yung tanong. Uy, ano si na-police? Sabi, tapos lagi kong sinireply, ba't parang nakikita ko sa mata mo peso? Parang may intention ka. Pero wala, hindi namin kaanaan. Gerald, yung karanasan mo ng kabataan mo, yun ba yung nagbigay sa'yo ng idea na kung magkakaroon ka ng pamilya, gusto mo buo, walang hiwalayan? Opo, malaking factor yun, automatic. Kasi, siguro nakita ko yung naghahanap yung mama ko during the trial times, yan yung naghahanap ng nararamdaman mo pero hindi pinapakita sa'yo na naghahanap siya ng tulong at suporta na hindi naman niya masabi sa'yo dahil 10 years old ka lang. Yung mga ganon. So, nakikita ko yung nanay ko mag-isa. May mga instances sa buhay namin na nakwento ko na sa isang interview. Pagising ko, papunta ako ng high school yata ako noon to, 3rd year or 4th year high school. Sabi ko, ang nanay ko natutulog sa sahig. Ako natutulog ako sa mas mataas, parang single bed. Sabi ko sa mama ko, "Ma, maling pungatan siya, gising siya." Sabi ko, "Ma, baon." Sabi niya, oo nga. Kap. Kuha sa tokador. Ay naku, wala akong pera. Ikaw yung nanay ko. Sabi ko, "Hindi ma, walang problema. I think I'm 14 years old or 15 years old. Labas ako sa bahay, may nautangan sa tapat namin. Sabi ko, Ate Cora, pautang po ako ng pamasahe. Kasi ayaw ko ipahiya yung mama ko. Kasi buo yung pera ni mama. Walang barya. Maga Yan, walang bukas na tindahan. Ganun ba? Magkano kailangan mo? 20 pesos lang po, pan-jeep lang. Kuha ko ng 20 pesos. Pagdating sa school, siyempre inutang ko yun. Wala ibabayad nanay ko. Hihingi ako ng piso sa kada kaklase ko. 45 students kami. Tumubo pa ako. Nakakain pa ng recess. Diba? Hindi naman po sinisingil yung piso Automatic 45 pesos. Nakabayad ako ng 20 pesos kay Ate Cora. May 25 pesos akong pang recess. Ganyan yung mga idea ko. Kaya sinasabi ko na kahit hindi sabihin ng nanay kong nahihirapan siya, alam ko na kagad kung paano mag-adjust at an early age. Yeah. Anong trabaho pinasok ng nanay mo para mabuhay kayo? Para buhayin ka? Napakadami. Racket Racket ang tawag nila dyan Manikurista. Nagtinda ng tela sa Divisoria. Nag-floor manager pa yata yung nanay ko. Tapos, nagtinda ng unan sa Divisoria. Nag-tutor. May nag-tutor. Yan ang pinakamatagal niyang sa kindergarten. Nag-tutor siya sa... nag-tutor at nagyaya sa bata. Kung ano pa ba? Nag-tour guide. Kasi nagja-Japan yung tita ko, pag may mga parating na hapon dito, nagtutur nanay ko yung, dito po, mag-aasikaso, kumbaga sekretarya. Yan yung mga trabaho ng nanay ko. So may mga eksena sa pelikula na nakita mo yung sarili nyo ng nanay mo?
Yes po, opo. Automatic nakita ko yung idea ng, okay, ngayong araw na to, yung day-to-day basis, ano bang kailangan ng anak ko? Anong mabibigay ko sa kaya ko para sa matugunan yung kailangan ng anak ko? Yun nakita ko yun dun sa pelikula. At saka yung nanay ko yung choices niya na mas una niyang pipiliin at mas una niyang sisiguraduhin yung kailangan ko bago siya. Automatic yun. Yung kakainin na lang ibibigay ba sa akin? Yan, automatic. Hindi mo siya nakipagrelasyon sa iba? Hindi na po. Talagang... Hindi na po, hindi na. Pero naabot ko may mga boyfriend sila. Tapos, sa kwarto pa namin sila. Tulog. Nandun ako sa sahig. Diba? Swap naman. Ganon. Naabutan ko yun, pero I think there was a time that my mom parang nagkaroon siya ng boyfriend. At sabi ng boyfriend niya, kinuwento sa akin ng mama ko to, verbatim. I was 13 years old. I was 12 years old. Sabi niya sa akin, there was a time na niyaya ako ng boyfriend ko, niyaya siya ng boyfriend niya, to go away and to leave me. Gumawa muna sila ng sariling buhay, balikan na lang ako sa lolo at lola ko pag okay na yung buhay nila. Pinili ng mama ko ako. Nag-iwalay sila ng boyfriend niya. Yeah. Anong reaksyon mo nung kinento sa iyo? Sayang, ma. Sabi ko, pwede mo naman ako balikan. Gusto naman ako kayo ng lolo at lola. Hindi, pero kasi, parang hindi ko pinakialaman yung desisyon niya. Pero naiintindihan ko na ginawa niya para sa akin. At tumatak sa akin. At sa ngayon, bumabawi ka talaga sa nanay mo. Hanggat maaari. Hanggat sa kaya ko. Lahat. Ang maganda rin kasi, hinayaan ako ng nanay ko na usually kasi sa atin, habang umuulad tayo, nagkakatrabaho tayo, susustentuhan mo ako ha, di ba, may ganun tayo, o kaya, hanggat makakaari, ikaw na sa ganito, sa ganyan. Yung nanay ko, naintindihan niya yung idea na, hindi, palakihin mo muna yung sarili mo. Huwag mo akong alalahanin na sanay akong ganito. Pag okay ka na, saka mo ako ihilahin. So, ganun yung sitwasyon ngayon. Yun yung nangyayari sa amin ngayon. Tsaka pala biro yung nanay ko, hindi niya sinasabi ng dramatic way yung mga ganun. Gerald, last na lang. Alam namin bukod sa pagiging street smart, honor student ka, di ba? Ay, opo. Thank you for bringing that up. Because no one will. Nakatulong yun, di ba? Opo. Mama ko rin tuition. Pa? Na libre mga tuition fee. Yes. Nakatulong yung nanay ko kasi only child, walang graduate sa pamilya, mahirap. Tapos, nag-honor ka first, grade 1. Automatic yung buong pamilya mo, okay, focus tayo dito sa batang to. May ganyan yan eh. Okay, puhunan to. May ganyan yan eh. Nakatulong po yung suporta nilang ganun. Tapos, I remember when I was in grade 5, in-apply na ako for scholarship sa private school namin. So, I was a full scholar, grade 5 and grade 6. Tapos, then I consistent honor. So, kasi ganyan kailangan consistent honor student para makip mo yung scholarship mo. Tapos, kaso yung director ng school na nagbigay sa akin ng scholarship, parang nilipat na siya ng ibang school. So, tinigil yung scholarship sa akin. Instead of going there for high school, lipat ako ng public school para mas mura. Pero nagpapasalamat ako na lipat ako sa public school kasi mas kaunti ang estudyante sa private school. So, honor student ako. Feeling ko, ang galing-galing ko, talino ko. Pagdating ko sa public school, 33 section 1, cream of the crop, lahat ng honor student sa elementary public school nandun. Feeling ko, hindi pala ako magaling, hindi pala ako ganun katalino. So, I always see the blessing in every situation eh. So, I think na-push din ako nun po. Naging challenge. Naging challenge. So, competitive nature po kasi ako. May competitive nature ako. So, grind talaga. So, I graduated high school first honorable mention. I was rooting for salutatorian, but makulit daw ako, sabi. May bearing daw yun. So, hindi ko nakuha. Last na lang, Gerald. Ngayon, okay na yung takbo ng buhay mo, malaki na pinagbago. Binabalikan mo pa yung mga kapitbahay mo sa Tondo, yung mga taong nakatulong sa'yo? Lahat po ng taong nakatulong sa akin, may listahan ako. Kabisado ko, kaya kong isa-isayin ang pangalan nila.
Kasi gusto kong dumating yung panahon na pag nangailangan sila ng tulong, ready ako. Tapos hindi po ako nakakabisita na sa Tondo. Iba na rin po kasi halos kalahati ng tao dun. Iba na rin yung mga nakatira. Ganun kasi sa Tondo Parang ano yan immigrant. Parang melting pot ng immigrant yan Pag umupa, umalis, bago. Upa, umalis, ganun. Although yung mga tito ko po nandoon pa. Saka automatic kahit sino kong makita ko sa kahit sa mall na taga-Tondo. Uy, Gerald! Uy, pare, kamusta? Kamusta ka na doon sa Walang pagbabago. Si Aling Cora nandun pa. Si Aling Cora po, ito po, sorry. Si Aling Cora po, medyo hindi maganda nangyari sa kanya. Patay na po siya. At medyo controversial ang kanyang pagkakas. So malangit nawa, Tita Cora. Maraming salamat sa tulong. Naabutan niya nag-artista ka? Hindi na po. Ay, Hindi na po na niya naabutan nag-artista ko. Although, yung family, the sisters, the brothers of Tita Cora, I mean, may connection pa sila sa mama ko. And they always say, I'm proud of Gerald. Nabayaran mo yung 20? Nabayaran ko naman po sa tingin ko. Or hindi ko na rin alam. Sana nabayaran ni mama. Siya na muna. Thank you, Gerald. Thank you po. Yes, nakaka-inspire naman. College. No, I wasn't Okay, able sayang to. naman. Sayang. Hindi mo honor student ka, hindi mo pinagpatuloy. Yung course ko kasi. What was your course? Nag-college ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. So automatic scholar. Yes. Maintaining average yan. Hindi lang maintaining average, maintaining grade each subject. Bawal bumaba ng 3. Pag nag-3 ka, You got to college. I got in 2 years chemical engineering. Sayang Hirap Kasi during that time po, I was a working student ako. Tapos scholarship na inalagaan. Tapos chemical engineering. You have to maintain. I have to maintain the grade. Tapos nagti-theater na ako. Tapos nailab ako sa theater. So, hindi ako pumagsak. Ako na yung nag-decide na kailangan ko magtrabaho. Tapos, parang ang plano ko nun is, kuha ko na ibang kurso na, kung hindi man matuloy yun. Hanggang sa, nagkumanda yung future dito sa career ko. But, kami ni Kim, nag-uusap ka rin po kami. Minsan, pag kami dalawa lang na, meron na kami na pag-usapan. Siya, may course na siya na gustong kunin. Ako rin may kurso na rin akong gustong kunin. Pero hindi na chemical. Hindi na po. Oo nga, Business hirap na. Alright. Pero nung all in all, how many years have you been in the business? From the time you did theater? 40 years old ka? 2004. Sorry. The start was 2004. Theater lang muna yun. And Theater then, lang po yun. How did you get into showbiz? Ay, magandang kwento yan. 2004, I was part of a musical play directed by Alex Cortez. Ano yun? Libreto ni Floy Quintos. St. Louis Loves Them Filipino. The lead was Arnold Reyes. I got in there because nakasama ko si Arnold sa isang touring theater production. Play. Siya yung lead. Sabi niya, alam mo, mag-audition ka sa UP. Tara, sama ka sa akin. I got in. After that, meron na akong portfolio. Sabi ni Arnold, mag-audition ka sa CCP, Tanghalang Pilipino. Iba rin dun. So I got in, Metanga rin the musical. And then, I auditioned for Shasha Saturna. The musical. I got in. The musical. Yes, tas tuloy-tuloy na po yun. And then, I did the remake of Magsimula Ka in Music Museum. Produced nila Kuya Robert Senya and Ate Isay Alvarez. I played the role of Jograd de la Torre. Nag-audition ako doon, hindi na alam na kaya kong mag-comedy. Sabi sa akin, kaya mo mag-comedy? Sabi ko, i-read ko po. Pag okay sa inyo, kunin niyo po ako. Okay sa kanila. And then during that time, when we were doing it, kasi one of the lead is Shara Soto. So all the APT family, sila Mr. Tobera, Mike Tobera, Jojo Oconer, everyone is watching. Nestor Torre ba yun? Magsimula ka? Siya pa yung original, Nestor Torre. yes, the original director and Yes. writer. Wala na siya. Wala na siya sa Malangit na Yes. Naabutan ko pa siya nandun doon nanonood. Alright, yes. Nag-notes pa sa Xiamen. And then napanood ako ng the tape productions and APT. They're introducing all access to artists. During that time, AAA management. So I was part of the pioneering
talents of All Access to Artists. Wala pa sila Marian Rivera nun sa AAA. Tapos yun na, doon ako nagsimula. Nabigyan ng project. Showbiz. Yes, showbiz. And then after that, after the contract there, 2019, nasa Viva na ako. Wow. Yun po yung, that's the story. Ganda talaga ng ano mo, beginning mo ha. Kasi theater, di ba? Opo, medyo matagal lang kasi 2004 eh. Hanggang ngayon. The discipline is still there. Yes po, thank you. Sabi ko nga ano ko eh, di ba parang steak, slow cook, pero well done. Pa ako ng konti. Sige po. Paano ka napunta naman ng teatro? Mechanical engineer ka. Paano na liko? Ayun, oo nga eh. Ako po, nung bata ako, dancer talaga ako. Dancer talaga ako. Pamilya ko dancer. Ang tita ko, wag naman. Ang tita ko po ay Dinah Stuffed Dolls. Regular dancer ng Eat Bulaga. Lagi ako nasa, kaya may picture ako na pinost ko sa Instagram na kayakap ko si Romnick Sarmienta. Kasi dancer siya ng That's Entertainment. So pupunta ako backstage, access all artists, pa-picture. Tapos pag sumasama sa mall show, dancer na ako, sasayaw ako doon. Sino may alam ng step namin? O, kunyari, toba, yung alam mo yung kunyari, o ikaw, alam mo. Tapos sasayaw na ako, alam ko na yung sayaw. Tito ko dancer, lolo't lola ko dancer din. Ballroom dancer, kumo-contest. Sumasama ako sa kanila, barangay contest ng ballroom, may trophy, uwi kami, may trophy. So, dancer talaga ako. Noong high school ako, pagka-graduate ko, tumatawag ako sa payphone sa school, yung teacher ko sa Malangit Nawa, si Ma'am Ethel Rocha, sabi niya, Gerald, sumasayaw ka, di ba? Sumasayaw ka, tsaka magaling ka mag-perform. Parang kahit na ibigay sa'yo. May musical na ginagawa from Student Theater Artists Foundation. Kailangan nila ng strong dancer who can act. May honorarium. Sabi ko, sayang naman. Wala kang mang ginagawa ngayon. Sige po, sumalang ako doon. Sumalang ako doon sa play na yon. Jesus Christ Superstar. Yes. One of the Apostle. Peter. Yan, yung ganun. Malaki yun. Tapos yun, Ernie Garcia pa yung Jesus doon. Ernie Garcia, di ba? Hindi naman, kinalpa natin lahat. Okay, kami yun. So, doon ako na salang. Tapos sabi ko, okay ito may 500 pesos ako pag-uwi Tapos sumayaw ako, tapos may extracurricular activity na talaga ako sa school eh. So, na-enjoy ko yun. Doon ko nakilala si Arnold Reyes. Kasi sumalang siya nag-Midsummer Night's Dream. Siya yung isa sa prinsipe. And I played Nick Bottom, yung naging kabayo yung ulo. Yung ganun. Tapos parang na magic. Kasi it's parang siya, fantasy. Tapos doon ako nasabi, nakakatawa yung role ko na doon. Tapos we were performing along sa 3,000 students, tawa ng tawa. Doon sinabi ni Arnold na, Jay, pwede kang professional theater, mag-audition ka, sayang naman, para lumawak yung network mo. Doon ako napunta sa theater. Yeah. Tapos hindi na ako nakapag-college, nagtuloy-tuloy kasi. Naka 2 years ka, di ba? Naka 2 years ako, nawala kasi sa scholarship. Dahil nga doon sa pag-theater, na absent, nawala. Hindi ka nag-mass com, usually mass com connected sa theater. Yun nga hindi ko rin alam eh. Ito pa istorya ko kasi section 1 nga ako, tas honor student among 33 section. Mga kaklase ko, puro di ba, matatalino. Paandaran ng course. Hindi ako nag-iisip. Anong course mo? Ako ECE ako eh. Ano pa ba yung mga engineering? Ganun lang, dun ko lang siya nakuha. Nakisakay lang ako, chemical. Ano yung chemical? Anong trabaho nun pag nakagraduate? Kasi ganun kalakas yung kumpiyansa ko nun eh. Gagraduate ako, kahit anong engineering yan. Anong trabaho nun? Chemical. Sige. Kinuha ko. Nag-exam ako sa PLM. Pumasa ako. Automatic, quota course, chemical engineering, scholar. Hindi ko na napanindigan. Ibang klase yung grabe yung mga klase ko sa PLM. Grabe sila. Kasi isang block section lang siya eh. Kasi chemical engineering lang eh. Grabe, tatalino. Sabi ko, tatagal ba ako dito? Tapos nagpe-play ako. Play na lang muna. Pero nung binibit
Nagkumpit ka sa DAT, sa Itbulaga, nangangarap ka na bang mag-artista nun? Hindi po eh, hindi talaga eh. Hindi ko talaga ano eh. Dancer siguro. Kasi talagang gusto kong sumayaw. Pero yung pag-artista, hindi ko rin eh. Kasi minsan nagkukwentuhan kami ng nanay ko. Ngayon, nung medyo kilala na yung pangalan ko, sabi niya, "Nak, nung galing no, artista ka?" Sabi ko, "Oo nga may. Hindi ko rin alam eh. Galing nga no." Fairness. Ano kasi ako eh. Kung anong, kasi nga, hindi ako graduate. Pag may oportunidad at nakikita kong napapansin ako, imimilk ko yun. Nung nagte-theater po ako, nakikilala ko na yung mga direktor. Jerome Pubukan. Alam mo, kukunin kita, mag-aano ka sa akin dun sa, di ba, Blockbuster, yung mga serie niya dati. May character ka dun, sabi niya, sige po. So para sa akin, napansin ako ng direktor Mukhang may chance ako dito sa industry May ganun ako. So yun yung pinanghawakan ko nun. Pero struggle pa rin. Struggle mo, I almost quit na rin. Munti ka na ako mag-abroad, mag-call center. Pero may isipin parang ni-ready ka talaga. O ganun po, ang tagal din eh. Sobra. Nag-acting. Ano nga eh, parang yung sa You're the Boss ni Coco and Tony. Maarte ako dun eh. Eksena namin. Tapos si Direk Tonet, hadaw ni headset. Bigyan mo ka dyan headset. Yes, Direk. I-motivate mo nga si Tony. So, nag-acting coach ako. Already? Ready na po, Direk? Action! Comedy. Ganun yung nangyayari. So, medyo, yung mga ganun yung appreciation ng mga director at saka mga producer, pinanghawakan ko. Ano yung nag-trigger? Ba't munti ka na mag-quit? Ano po, parang yung matagal kasi na ang hirap kumuha ng lead role eh. Ang hirap talaga. Frustrate ka na. Ito, lead ako ngayon. 15 years in the making to 20 years in the making. Hindi madali. Ang hirap kumuha ng lead role. Ang swerte ko, inabot ko yung era ngayon na pwede ako maging lead. Pero inabot ko yung era dati na maging best friend lang, okay na. Best friend ng bida. Bida na rin ako nun. Ang hirap eh. Maski sa nag-audition ako ng Cinemalaya, pumipila ako. Nakikita, sa Cinemalaya po kasi, di ba sa pinto, sa salamin ng audition hall, andyan dyan na yung cast, yung role ng pag-auditionan mo. Mamimili ako dun. Meron na akong judgment kagad sa sarili ko na hindi pwede sa akin to, hindi pwede sa akin to, hindi ako kukunin dito, ito lang yung role ko. Eto, naku, wala kang role dito. So, tapos makikita mo, yung leads may pre-casted na kahit paano. Hindi ko naman sinisisi, ganun talaga, of course. Ganun mag-produce at mag-direct ng pelikula. May naiisip ka na kung sino ang aarte. Pre-casted na. So, ang tagal kong ginapang yung ganun. Tiyaga din at paniniwala. Pero almost nag-quit ako, muntikan ako mag-quit kasi nga mayroon akong, parang forever bang ganito? Walang role pala sa akin. Hindi ako namang problema sa dedication ko eh. Namang problema ako, may puwang ba para sa akin sa mga pelikula ninyo? Yun yung problema ko nun eh. Pero yun, nilatag naman ng Diyos at ng tadhana kung saan ako papunta. Nagpapasalamat ako doon. Curious lang, Je. Alam natin, multifaceted ka. Kami, alam namin yan. Pero, pag nadi-describe ka minsan sa mga write-up, comedian, comic, do you mind it? Or gusto mo matawag na the thespian that you are? Actually, I don't really mind. But, of course, meron niyang konting, may ganun konti. Okay ako, actor, comedian. Yan. Pero, of course, pag sinabing yan, comedian yan, okay, wala akong problema sa akin. Of course, yung mga tao lang, na of course, brand sa'yo komedyante. Ang mahirap sa komedyante kasi pag lumabas ka sa public, ang tingin nila sa'yo talaga, comedian. Talagang, oy! Meron pang, patawa ka nga! Patawa ka nga! Oo. Meron pang, hindi ko alam eh, meron pang yung, nasa ano kami, Trinoma kami, sa may, di ba mapaikot yun dun sa escalator yan, sa may sinihan, di ba paikot? Andun sa kabila, sa may McDo. Gerald! Pa-picture! Okay po, tara! Punta daw, nautusan ako pupunta doon.
Sige po. Tapos meron pang nasa beach, naglalakad ako sa El Nido. Uy! Lalakad to, komedyante to eh. Pa-picture nga, pa-picture. Halika dito. Yung ganon idea. Oo, casual masyado. Lalapit ako, paglapit ko, nakapal yung pangalan mo. Nakita kita sa panood ko. Ganda, grabe yung mga ginagawa. Ang pangalan mo? Ganyan. Ano po? Piolo. Mga ganyan na lang ako para lang masaya. Pero yun kasi kaakibat ng pagiging comedian. Pero it doesn't matter. I'm okay with any branding. It's just those kind of things happen. And I think even dramatic actors, they have these kind of things na nangyayari sa kanila. Last na lang. Sige po. Nandito ka na ba sa point ng buhay mo ngayon na pre-project mo or nung bata-bata ka? Naabot mo na ba yung pre-project mo? Opo at hindi pa po. Yan. Combination ng opo dahil may narating ako for me to be able to support my mom and for her to be proud of me. Yan. Ang pangarap lang kasi nasabi kasi nanay ko, alam mo, yun nga sabi niya, artista ka na, no? Alam mo, pangarap ko lang sa'yo dati, magtrabaho sa opisina na aircon para hindi ka pinapawisan. Kasi pawisin ka eh. Yun lang. So I was able to reach that certain moment in life wherein I'm sure that I can provide for my mom. Pero hindi pa dahil meron ako laging idea na what's next? Saan pa to papunta? Meron pa to, kaya pa to. Kasi sa tagal ng panahon, ang layo na ng narating ko. So kung narating ko to ng ganong kalayo, may ilalayo pa to, kaya pa to, may ganun ako. Sayang naman yung chance.